Ang lobby ng Montenegro Tower ay mistulang ospital at presinto sa dami ng mga tao nagkakagulo. Ngunit sa gitna ng ingay ng mga radyo ng pulis at iyak ng mga empleyado, nakapako ang tingin ni Pia sa itim na sobrang nakadikit sa salamin. Ang sulat kamay sa labas ay pamilyar, eleganteng cursive na itinuro sa kanya ni Valerius nung bata pa siya. Pia, huwag mong hawakan, baka may lason o bomba yan. Babala ni Drake habang pilit na nilalayo ang dalaga. Alam ko ang amoy ng C4 boss. At alam kong amoy ng lason. Ang sobring ito, amoy vanilla. Ang pabango ni nanay, bulong ni Pia, ang kanyang boses ay nangangatog. Gamit ang dulo ng kanyang tactical knife, dahan-dahang binuksan ni Pia ang sobre. Walang sumabog. Sa halip, isang Polaroid na litrato ang lumabas. Doon nakita ni Pia ang isang babaeng may mga mata na kasing tapang ng sa kanya, nakasuot ng puting damit at nakaupo sa isang silya sa gitna ng isang greenhouse. Sa likod ng litrato, may nakasulat na petsa. Marso 24, 2026. Kahapon lang ito, hingal si Pia. Sabi ni Valerius, sabi niya pinatay niya si nanay. Dahil sa mga codes. Pia, tignan mo to. Turo ni Drake sa isang maliit na micro SD card na kasama sa loob ng sobre. Dali-daling kinuha ni Drake ang kanyang tablet mula sa security desk. Nang i-load ang card sa video ang lumitaw. Isang madilim na silid at doon si Elena Pantoja. Ang ina ni Pia ay nakakadena ang mga kamay pero nanatiling matikas ang pagkakaupo. Sofia anak, mahina ang boses ni Elena sa video. Kung nakikita mo ito, ibig sabihin na nahanap ka na ni Valerius. Huwag kang maniniwala sa kanya. Ang vault na hinahanap niya ay hindi puno ng pera. Ito ay ang Pandora system. Isang listahan ng bawat spy, bawat traidor, at bawat politikong binili ng shadow unit. Sofia, protektahan mo si Drake Montenegro. Ang tatay niya ang tanging nakakaalam kung nasaan ang susi. Mahal kita anak, mag-ingat ka sa Red Rose. Naputol ang video, natahimik ang lahat, lumingon si Pia kay Don Fernando na ngayon ay nakayuko, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Sir, ano pong alam niyo? Malamig na tanong ni Pia. Bakit sinabi ni nanay na kayo ang may hawak na susi? Huminga ng malalim ang matanda. Pia, ang susi ay hindi isang bagay. Ito ay isang kanta, isang lullaby ni tinuro ko kay Drake nung bata pa siya. Ang mga nota ng kantang yun ng digital key para mabuksan ang Pandora system. Itinago namin to sa alaala ng isang bata dahil alam naming walang makakaisip na doon ito ilalagay. Napatingin si Pia kay Drake. Ang bilyonaryong akala niya target lang ng mga negosyante pala. Ang human vault ng pinakamapanganib na impormasyon sa buong mundo. Kaya palang daming gustong pumatay sa akin, bulong ni Drake. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkasyak. Hindi dahil sa Montenegro Industries, kundi dahil sa isang kanta. Exactly, sabi ni Don Fernando. At ang nanay mo, Pia, kinuha siya ni Valerius para gamitin bilang pain. Alam niya na kapag nalaman mong buhay siya, gagawin mo lahat para makuha siya, kasama ng pagtataydor sa amin. Hindi ko gagawin yun, sigaw ni Pia. Alam ko, pero si Valerius, gagawin niya lahat para mapilit ka, babala ni Don Fernando. Biglang tumunog ang phone ni Drake, isang unknown number. Sinagot to ni Drake at nilagay sa speaker. Drake Montenegro, ang boses ni Valerius ay malamig na parang bakal. Meron ka 12 oras. Dalahin mo si Sofia sa lumang simbahan sa labas ng lungsod. Dalahin mo ang kanta. Kapag hindi kayo dumating, papadalan ko si Sofia ng isang daliri ng kanyang ina bawat oras. Simula ngayon. Nagsimulang manginig ang balikat ni Pia. Ang galit na kanina pa niya pinipigilan. Ay tila sa sabog na, kinuha niya ang kanyang baril at mabilis na naglakad patungo sa exit. Pia, saan ka pupunta? Habol ni Drake. Papatayin ko siya, Drake. Uubusin ko silang lahat. Hiyaw ni Pia, ang kanyang mga matay nag-aapoy na sa luha at puot. Hindi ka pwedeng pumunta doon na nag-iisa't it's a trap. Hilian ni Drake sa braso niya. Pia, look at me. Magkasama tayo dito, hindi ba? Sabi mo bodyguard kita. Ngayon, hayaan mo ako naman na maging katuwang mo. Huminto si Pia, tinitigan niya lalaking mahal niya. Drake, delikado to. Hindi to corporate war, ito ay kamatayan. I know, pero mas matatakot ako kung wala ka sa tabi ko, sagot ni Drake. Tumingin siya kay Don Fernando. Dad, ihanda mong private jet. At kailangan ko ng access sa weapons room sa basement. Hindi na ako magiging milyonaryong nagtatago lang sa likod ng mesa. Boss, marunong ka bang gumamit ng baril? Tanong ni Pia, bahagyang napangiti sa gitna ng kaba.
Hindi, pero magaling ako sa video games. Isipin ko na lang, Call of Duty to na may mas mahal na budget. Biro ni Drake. Pilit na pinapatapang ang loob ni Pia. Sa ilalim ng madilim na langit ng Maynila, nagsimulang maganda ang dalawa. Si Pia ay nag-disassemble at nag-clean ng kanyang mga armas na may bilis na nakakalkula, habang si Drake naman ay nag-aaral ng basic tactical movement. Pia, tawag ni Drake habang sinusuot ang kanyang holster. Po, pagkatapos nito, kapag nailigtas natin ang nanay mo, gusto kong ituro mo sa akin ng kanta. Gusto ko mawala ng pasakit nito sa ating dalawa. Pangako Drake, itatapos natin itong gabi, sabi ni Pia. Ngunit sa hindi kalayuan, sa loob ng isang itim na van, nakangiti si Valerius habang pinapanood ang tracking device na lihim niyang inaikabit sa itim na sobre. Good, lumapit kayo. Mga ibon, ang kulungan ay handa na. Ang lumang simbahan ng San Sebastian sa hangganan ng Lagun at Quezon ay balot ng dilim at lumot. Ang ulan ay walang tigil ang pagbuhos. Tila nakikiramay sa bigat ng hanging dala ni Pia at Drake. Sa loob ng isang tactical van na nakatago sa kagubatan, huling tinitignan ni Pia ang kanyang mga armas. 45 minutes before the deadline, bulong ni Pia, ang kanyang muka'y pinahira ng itim na camouflage paint. Drake, sigurado ka ba dito? Pwede ka nang bumalik. Pwede nating tawagan ng SWAT at hayaang maputulan ng daliri ang nanay mo. No way, Pia, seryosong sagot ni Drake. Suot niyang isang itim na tactical gear na nagpatingkad sa kanyang matikas sa pangatawan. Hawak niyang isang submachine gun na itinuro ni Pia kung paano gamitin sa loob ng 2 oras. Isipin mo na lang, isa itong hostile takeover. I'm the CEO. You're the COO and we're here to fire Valerius. Nagawa pang mapangiti ni Pia sa gitna ng tensyon. Lumapit siya kay Drake at tinawakan ng batok nito. Kapag nakita mong signal flare ko, doon ka lang lalabas sa harap ng gate. Be the best distraction you can be. I'll enter through the bell tower. Stay alive, Pia. I still have a ring in my pocket that's waiting for your finger. Bulong ni Drake bago hinalikan ng mabilis si Pia sa noo. Gumagalaw si Pia na para bang isang anino sa gitna ng ulan. Gamit ang kanyang grappling hook, mabilis siyang umakyat sa gilid ng gumuguho ng bell tower. Mula sa itaas, nakita niyang dami ng tao ni Valerius. Hindi bababa sa 20, lahat armado ng high caliber rifles. Sa gitna ng altar, nakita niyang kanyang ina, si Elena, ay nakatali sa isang silya. Duguan ang gilid ng labi pero bagong mga mata ay nanatiling matalas. Sa likod nito ay si Valerius, kampanting naghihintay habang tinitignan ng kanyang mamahaling relo. 3, 2, 1, bulong ni Pia. Isang pulang flare ang bumasag sa kadiliman ng langit. Agad na lumitaw ang sasakyan ni Drake sa harap ng main gate ng simbahan. Bumukas ang pinto at lumabas ang bilyonaryo. Tinaas ang kanyang mga kamay pero may hawak na tablet. Valerius, nandito ng kantang hinahanap mo, sigaw ni Drake. Ang boses ay matatag sa gitna ng ulan. Pakawalan mo si Elena at ibibigay ko sa iyo ang access codes. Drake Montenegro, may bayad ka rin pala, nakangising sabi ni Valerius. Habang sumisenyas sa kamay ng katauhan ng lapitan ni Drake. Nasaan si Sofia? Wala siya dito, natakot siya sa iyo. Kaya ako na lang ang pumunta. Palusot ni Drake habang dahan-dahang lumalapit sa altar habang abalang lahat kay Drake. Dahan-dahang bumababa si Pia mula sa kisame ng simbahan gamit ang isang manipis na wire, parang isang gagamba. Dumaan siya sa itaas ng mga naglalakihang chandelier. Nang makalapit siya sa likod ng altar, mabilis niyang pinatumba ang 2 gwardya gamit ang kanyang silence pistol. Nanay, bulong ni Pia na makalapit siya kay Elena. Sofia anak, umalis ka na dito. It's a trap. Mahinang sabi ni Elena, ang boses ay puno ng pag-alala. Hindi kita iiwan, Nay, sabi ni Pia habang mabilis na pinuputol ang mga tali gamit ang kanyang tactical knife. Pero sa kabilang panig napansin ni Valerius ang pagbabago sa kilos ni Drake. Wait, bakit parang hindi ka natatakot, Drake? At nasaan ang digital signature ng kanta? Wala sa tablet ang kanta, Valerius. Ngumiti si Drake, isang ngiting puno ng panganib. Nandito sa utak ko at ang kanta ay may kasamang sorpresa. Biglang pinindot ni Drake ang isang buton sa tablet. Isang high-frequency sonic blast ang lumabas mula sa mga speakers na lihim na tinanim ni Pia sa paligid ng simbahan bago sila pumasok. Ang lahat ng tauhan ni Valerius ay napahawak sa kanilang mga tenga, namilipit sa sakit. Ngayon na, Pia, sigaw ni Drake. Lumabas si Pia mula sa likod ng altar, hawak ang kanyang 2 baril. Nagsimulang isang madugong bakbakan sa loob ng simbahan. Bawat putok ni Pia ay tumpak, bawat galaw ay may layunin.
Si Elena kahit na nanghihina kinuhang baril na isang tumba ng gwardya at nagsimula na ring makipagbakbakan sa tabi ng kanyang anak. Mag-ina nga kayo, asar na sigaw ni Valerius, habang mabilis na nagtatago sa likod ng isang malaking halige. Si Drake naman ay kumuha ng isang rifle at kahit hindi biyasa, nagawang magbigay ng cover fire para kay Pia. I'm doing it. I'm actually a soldier now. Hiyaw niya habang namamaril. Focus boss, sa kaliwa mo, sigaw ni Pia habang sinisipang isang upuan patungo sa isang kalaban. Nang maubos ang mga tauhan, tanging si Valerius na lang ang natira. Tumakbo to patungo sa likod ng simbahan kung saan naroon ang isang lihim na lagusan. Pia, habulin mo siya. Ako nang bahala dito kay Drake at sa nanay mo. Sigaw ni Agent Bench na kararating lang kasamang backup team. Hinabol ni Pia si Valerius sa loob ng isang madilim na tunnel sa ilalim ng simbahan. Ang tunnel ay puno ng tubig at amoy amag. Sa dulo nito, nadatnan niya si Valerius naghahanda sa isang motorboat sa ilog. Hindi ka makakatakas dito, malamig na sabi ni Pia. Ang kanyang baril ay nakatutok sa ulo ni Valerius. Dahan-dahang humarap si Valerius, may hawak siyang isang maliit na remote. Sofia, alam mo bang simbahang ito ay punong-puno ng dinamita? Isang pindot ko lang sasabog ang lahat ng mahal mo sa buhay. Napatigil si Pia. Huwag mong gagawin yan, ibigay mo sa akin ang kanta, Sofia. Tawagan mo si Drake, sabihin mo sa kanyang kantahin ang lullaby sa phone niya ito. Utos ni Valerius. Pia, wag. Boses ni Drake mula sa comms ni Pia. Nahanap na namin ng mga bomba. Bench is defusing them. Huwag kang makikinig sa kanya. Napangiti si Pia. Tumingin siya kay Valerius. Tito, mali ang tinuro mo sa akin dati. Sabi mo, ang emosyon na nagpapahina sa isang agent. Pero ngayon, ang emosyon ko ang nagbibigay sa akin ng lakas para tapusin ka. Binaba ni Pia ang kanyang baril. Anong ginagawa mo? Tanong ni Valerius, naguguluhan. Ayaw kitang barilin, gusto kitang saktan. Clumsy style. Sumugod si Pia, ang bakbakan sa loob ng tunnel ay naging brutal. Hindi gumamit ng arma si Pia. Ginamit niya ang kanyang mga kamay. Bawat suntok niya ay para sa kanyang nanay, para sa kanyang tatay na namatay at para sa bawat kasinungalingan ni Valerius. Sa huli, isang malakas na flying knee ang nagpabagsak kay Valerius sa tubig. Tapos na ang laro, Tito. Sabi ni Pia habang pinoposasan ang lalaki. Paglabas ni Pia sa tunnel, sinalubong siya ng liwanag ng umagat ng yakap ni Drake. Nakita niya rin ang kanyang nanay na ginagamot ng mga medics. We did it, Pia. Bulong ni Drake habang nakayakap ng mahigpit. Ligtas na ang lahat. Salamat, boss, sagot ni Pia. Pero habang naglalakad sila patungo sa sasakyan, tumigil si Elena at tumingin sa anak. Sofia, ang Pandora system. Hindi pa ito tapos. Ang kanta ni Drake, ito'y simula pa lang ng isang mas malaking digmaan. Tumingin si Pia kay Drake, ang bilyonaryo kinuhang singsing mula sa kanyang bulsa at lumuhod sa harap ni Pia, sa gitna ng mga pulis, agents at sa harap ng kanyang nanay. Sofia Pantoja, sa gitna ng barilan, pagsabog at mga ninja, ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. Will you marry me? At pangako, hindi na ako bibili ng glass vase. Natawa si Pia sa gitna ng kanyang mga luha. Yes, boss. Yes, Drake. Pero kailangan nating mag-combat training para sa wedding guest list natin. Hinalikan ni Drake si Pia, isang halik na hudyat ng pagtatapos ng kanilang misyon bilang protector at target. At simula ng kanilang buhay bilang mag-asawa. 6 na buwan matapos ang madugong engkwentro sa abandonadong simbahan, ang Manila Cathedral ay napuno ng mga puting rosas, mga dambuhalang chandelier at ang pinakailit na bisita sa buong bansa. Pero kung titignan mong mabuti, ang mga flower girls ay may suot na earpieces at mga ninong na nakabarong ay may napapansing umbok sa kanilang mga bewang, mga nakatagong 9mm pistols. Sa loob ng bridal car huminga ng malalim si Pia. Suot niya isang verawang gown na may special na modification, isang hidden tile holster para sa kanyang tactical knife at isang silk garter na may nakatagong lockpick. Pia anak, napakaganda mo. Bulong ni Elena Pantoja na ngayon ay maayos ng kalagayan sa suot ng isang eleganteng gown na kulay champagne. Salamat, Nay, pero kinakabahan ako. Parang mas madali pang makipagbakbakan sa 10 assassins kaysa maglakad sa aisle na ito na naka-heels. Biro ni Pia habang tinitignan ang kanyang reflection sa salamin. Huwag kang mag-alala, kung matutumba ka man siguradong sasaluhin ka ni Drake. Gaya ng palagi niyang ginagawa, sabi ni Elena sabay halik sa noo ng anak. Nang bumukas ang dambuhalang pinto ng katedral, tumigil ang mundo.
Nakatayo sa dulo ng aisle si Drake Montenegro, suot ang isang custom-made black tuxedo. Ang kanyang mga mata ay nangingilit sa luha ng makitang babaeng nagligtas sa kanyang buhay at sa kanyang puso. Dahan-dahang naglakad si Pia, bawat hakbang ay puno ng grasya. Malayo sa clumsy na sekretaryeng nakilala ni Drake noong una. Nang makarating siya sa altar, kinuha ni Drake ang kanyang kamay. "You look dangerous, Sophia," bulong ni Drake, nakangiti. "You look like a target, boss, at ako pa rin ang protector mo," sagot ni Pia. Sapat lang para silang dalawang makarinig. Ang seremonya ay naging taimtim. Walang sumabog, walang bintanang nabasag at walang ninjang lumitaw. Hanggang sa dumating ang sandali ng pagpapalitan ng singsing. "I, Drake Montenegro, take you Sofia Pantoja to be my wife. In danger and in safety, in chaos and in peace. I promise to always buy you the best combat boots and never to complain when you break my expensive watches." Natawang mga bisita, kinuha ni Pia ang singsing para kay Drake. "I, Sofia Pantoja, take you Drake Montenegro to be my husband. I promise to protect from your snipers, ex-girlfriends, and tax audits. I will be your shield, your sword, and your favorite clumsy secretary habang buhay." Nang sabihin ng pari ang "I now pronounce you husband and wife, you may kiss the bride," binalot ng palakpakan ng katedral ang halik ni na Drake at Pia. Ay puno ng pangako na isang bukas na hindi na kailangan magtago sa dilim. Sa reception na ginanap sa isang private estate sa Antipolo, ang saya ay walang humpay. Pero habang nagsasayaw ang mag-asawa sa gitna ng dance floor, sa ilalim ng mga bituin, biglang lumapit si Agent Bench at bumulong kay Pia. "Pia, may gift si Don Fernando sa inyo." Sa private study, nagkatingin na si Drake at Pia. Pagpasok nila sa silid na datnan nila si Don Fernando na may hawak ng isang itim na tablet. "Congratulations, Mr. and Mrs. Montenegro," sabi ng matanda. "Pero bago kayo mag-honeymoon sa Maldives, may kailangan kayong makita." Binuksan ni Don Fernando ang tablet. Isang satellite feed ang lumitaw. Sa isang liblib na isla sa Pacific, isang basang daan-daang tinatayo. Ang logo sa labas ng base, isang red rose. Hindi pa tapos ang shadow unit, Pia. Si Valerius ay nasa kulungan pero ang Pandora system ay nagsisimula na mag-leak. May 12 pangalang lumitaw sa listahan, 12 traidor na nasa loob ng gobyerno. Paliwanag ni Don Fernando. "Kaya ba kami narito, Dad?" tanong ni Drake habang kanyang braso ay nakapulupot sa bewang ni Pia. "Hindi ko kayo pinipilit pero ang ahensya nangangailangan ng bagong liderato. Isang team na hindi kayang bilhin ng pera. Isang team na may talino na isang bilyonaryo at lakas ng isang elite assassin." Tumingin si Drake kay Pia. "What do you think, Mrs. Montenegro? Ready for a working honeymoon?" Ngumiti si Pia. Ang kanyang mga mata ay muling nagliwanag sa excitement ng isang bagong misyon. Kinuha niyang kanyang wedding bouquet at inihagis ito sa labas ng bintana. Diretsong tumama sa ulo ng isang surveillance drone. Nalihim na nagmamanman sa kanila. "Aksidente po, boss," biro ni Pia. "I love it when you're clumsy," sagot ni Drake bago muling hinalikan ng kanyang asawa. Ang gabi ay natapos sa isang bagong simula. Ang The Targets Twin at ang Genius Squad ay maaring susunod na sa kanilang kwento. Pero para kina Pia at Drake, ito ang simula ng kanilang pagiging pinakamapanganib na mag-asawa sa mundo ng pakikipagsapalaran. Ang kwento ni Pia at Drake ay higit pa sa bakbakan at pag-iibigan. Ito ay isang paalala ng tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa pisikal na kakayahan, kundi sa katapatan at sakripisyo. Pinakita ni Pia ng mga peklat ng nakaraan at ang mga kapintasan na tinigay ng kanyang pagiging clumsy ay bahagi ng ating pagkakakilanlan na nagbibigay sa atin ng kakaibang katatagan. Sa kabilang banda, tinuro ni Drake ng yaman at kapangyarihan ay walang saysay kung wala kang taong mapagkakatiwalaan at handang protektahan. Ang kanilang paglalakbay ay nagpapatunay na ang pag-ibig ang pinakamabisang sandata laban sa anumang panganib dahil nagagawa nitong pagbuklurin ang dalawang magkaibang mundo upang harapin ang mas malaking hamon ng buhay ng may tapang at pag-asa. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.